Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Baste. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Sa bayan ng Quirino, naninirahan si Tatay Ken kasama si Baste na nag-iisang anak. Wala na ang asawa ni Tatay Ken. Iniwan sila nito nang mamatay ang kanilang panganay na anak. Nang dahil sa sakit at walang nagawa si Tatay Ken, kahit pa na isa itong albularyo. Binata na si Baste nang lumisan ng ina. Ngunit ni minsan ay hindi ito nagalit sa ama dahil alam niya na hindi naman lahat nadadaan sa mga herbal o halamang gamot. Kahit walang ina, lumaki na mabuting tao si Baste. Matulungin ito sa magulang at palaging sumusunod sa ama. Minsan lang makausap at makasabay ni Baste ang ama sa hapagkainan. Dahil tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, nagkukulong na si Tatay Ken at nagdarasal. Nauunawaan naman ni Baste ang tungkulin ng ama, kaya hindi siya nagalit o nagtampo kay Tatay Ken. Bagkus, inunawa niya lamang ito at mas minahal. Labis naman ang pasasalamat ni Tatay Ken dahil lumaki ang anak na may takot sa Diyos at sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, nagsikap sa buhay si Baste at tuwang-tuwa si Tatay Ken sa lahat ng natatamo ng anak. Hindi man niya maipakita kay Baste ang ligayang nararamdaman, ngunit sigurado naman itong naipapadama niya ito. Matapos ang ilang taon na pagsisikap, sa wakas ay nakapagtapos na sa pag-aaral si Baste. Nagtrabaho ito sa isang eskwelahan bilang isang propesor. Doon niya nakilala si Belen, isang estudyante sa kolehiyo. Nahuli ito sa pag-aaral dahil sa kahirapan ng buhay. Naging malapit si Baste sa dalaga, lalo na't nakikita niya ang sarili kay Belen. May pangarap ito sa buhay at sobrang matyaga. Kumusta ang pag-aaral niyo sa asignatura ko? Nalalapit na ang pagtatapos ah. Ano ang balak niyo pagkatapos nito? Tanong ni Baste sa mga estudyante. Mabilis namang inangat ni Belen ang kamay. Ako po sir. Gusto ko po maging kagaya mo. Mabait at maunawain ka po kasi sa mga estudyante mo eh. Sana lahat ng mga guro kagaya mo. Wika ni Belen na may ngiti sa mga labi. Kagad namang nagumpisa ang asaran sa loob ng silid-aralan. Napag-alaman ni Baste na humahanga sa kanya si Belen. Ngunit kahit may gusto si Baste sa dalaga, iwinaglit niya yon sa isipan. Dahil alam ni Baste na bawal sa propesyon niya ang umibig sa estudyante. Nang magtapos sa pag-aaral si Belen, hindi na ito muling nakita ni Baste. Ngunit makalipas ang ilang taon ay nagkita silang muli. Guro na si Belen sa elementarya. Kamusta ka na Belen? Matagal na din huli tayo nagkausap ah. Siguro 6 na taon na ang nakalipas. Binabati kita, isa ka ng guro. Wika ni Baste. Napangiti naman ang dalaga. Oo nga po sir eh. Salamat sa iyo ah. Ikaw po ang naging inspirasyon ko.
Salamat din po sa pagtulong sa akin noon, kahit sa mga simpleng bagay. Tugon ni Belen. Napakamot naman sa ulo si Baste. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin ang nararamdaman sa dalaga. Belen, may kasintahan ka na ba o asawa? Napapaisip kasi ako eh. Halos lahat ng mga kaklase mo may mga pamilya na. Wika ni Baste. No sir, wala pa po akong pamilya o asawa. Kahit nga po kasintahan eh. Mukha nga pong tatanda na akong mag-isa. Dahil sobrang pihi ka ng mga magulang ko. Tugon ni Belen. Napangiti naman si Baste sa sinabi ng dalaga. Pareho pala tayo eh no? Ganyan din yung tatay ko eh. Pihikan at hindi ka agad nagtitiwala. Masyado kasing makadyo si tatay pero masaya ako sa ganun ng tatay ko. Dahil napalaki niya ako na maayos. Wika ni Baste. Ngunit bigla na lamang nagpaalam si Belen kay Baste at hindi alam ng lalaki kung may nasabi ba siyang mali. Matapos ang araw na yun, hindi na nakita muli ni Baste si Belen. Hindi niya alam kung may nasabi ba siyang hindi maganda sa dalaga. Ngunit nawala na rin sa isipan ni Baste ang mga bagay na yon. Nang kausapin siya ng ama. Anak, alam mo naman wala nang ibang magmamana at magpapatuloy ng naumpisahan kong misyon dito sa ating baryo. Ikaw na lamang ang meron ako. Inaasahan kong ipagpapatuloy mo ang aking naumpisahan. Matanda na ako para sa misyon na ito. Kaya nais kong iwanan sa iyo ang lahat ng aking mga pinaghirapan. Wika ni Tatay Ken. Natahimik naman si Baste at hindi kagad nakapagsalita. Dahil nabigla siya sa mga sinabi ng ama. Hindi ko naman po alam ang mga bagay na ginagawa mo, tay. Isa pa, wala naman po sa isipan ko ang pagiging manggagamot o albularyo. Kahit pagiging antingero nga po eh. Malayo po yung mundong ginagalawan ko sa mundong kinagisnan mo, tay. Pasensya na po pero hindi ko po magagawa yung gusto mo. Tugon ni Baste. Napayuko na lamang si Tatay Ken. Anak, alam ko na meron parte sa pagkatao mo na gusto mong tumulong sa kapwa. Pakiusap naman. Pumayag ka na sa gusto ko. Muling wika ni Tatay Ken. Wala nang nagawa pa si Baste kundi sundin ang nais ng ama. Tumigil sa pagtuturo si Baste. Inalagaan ang ama habang inaaral ang mga tinuturo nito. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong humina ang katawan ni Tatay Ken. Hanggang sa hindi na nito kinaya. Sa edad na 80 ay namaalam na ito. Sobrang bigat para kay Baste ang pagkawala ng ama. Kaya ibinenta niya ang tahanan at nagsimula ito ng bagong buhay sa lungsod ng Capiz. Gamit ang perang naipon sa pagtuturo. Maging ang bayad sa tahanan. Nagpatayo ng munting barong-barong si Baste. At gaya ng pinangako sa ama, naging isa itong manggagamot sa baryong yon. Sa hindi inaasahang pagkakataon pinagtagpo muli ng tadhana si Baste at Belen. Uy, kamusta ka na Belen? Matagal na panahon na nang huli tayong magkausap ah. Siguro may asawa ka na no? Samantalang ako, ito wala pa rin eh. Wika ni Baste habang kumakamot sa ulo. Napangiti naman si Belen sa mga sinabi ng binata
Napailing na lamang ito. Naku, parehas lang tayo. Wala pa rin akong asawa. Ewan ko ba? Pakiramdam ko may hinihintay ako at pakiramdam ko rin nakita ko na siya. Kaso mukhang malayo na ang pinagbago niya. Tugon ni Belen. Napakunot ng noo si Baste. Hindi nito nakuha ang ibig ipunto ng dalaga. Anong ibig mong sabihin may hinihintay ka? Nakita mo na siya pero mukhang nagbago na. Ako ba ang tinutukoy mo? Kung hindi ako nagkakamali Tanong ni Baste. Napangiti na lamang si Belen. Hanggang ngayon pala torpe ka pa rin, Baste. Hindi na sir ang tatawag ko sa'yo dahil hindi ka naman naguro Pasensya ka na nga pala sa mga pinakita kong kamalditahan sa'yo noon. Iniwasan pa kita at pakiramdam ko hindi ako nababagay sa mundong ginagalawan mo Magkaiba kasi tayo, lalo na yung pagkatao natin. Tugon ni Belen. Tila makahulugan ang huli nitong sinabi. Matapos itong sabihin ng dalaga, umalis na si Belen nang hindi man lang narinig ang nais sabihin ni Baste. Nanghihinayang naman ang binata dahil hindi niya nasabi ang nais sabihin sa dalaga. Ngunit maging si Baste, hindi niya alam kung bakit hindi niya masabi sa dalaga ang nararamdaman. Dahil para bang may pumipigil sa kanya na sabihin ang laman ng puso. Hanggang sa isang araw, may nakilala si Baste na isang lalaki mula sa baryo ni Belen. Nagkwento ito sa binata. Magandang araw sa'yo, Baste. Ako nga pala si B-Boy. Yun ang tawag sa akin ng mga taga dito sa baryo namin Nga pala, isa akong antingero pero matagal na panahon na akong tumigil dahil mas pinili kong manirahan ng simple kasama ang pamilya ko malayo sa mga kapamakan. Pero nalalagay sa panganib ngayon ang aking asawa na buntis. Matapos kong talikuran yung tungkulin ko, matagal ko nang tinapon yung mga anting-anting at agimat na pinangangalagaan ko Matagal na panahon na rin akong hindi nakapag-aral ng mga ritual. Kaya nawala na yun sa isipan ko. Alam ko na para bang katangahan ang ginawa ko at sinasabi pero parang awa mo na, Baste. Kailangan ko ng tulong mo Wika ni B-Boy. Nagulat naman si Baste sa presensya ng lalaki. Teka, paano mo ako nakilala? Paano mo nalaman na isa ako manggagamot? Baguhan lang kasi ako dito kaya wala pa akong gaanong kakilala Tugon ni Baste. Pasensya ka na kung bigla-bigla na lang akong dadating dito sa bahay mo. Matagal ko nang kakilala ang tatay mo. Dahil kasamahan ko siya sa mga pangangalap ng mga anting-anting at langis Punta ako sa dati niyong tahanan. Doon ko lang napag-alaman na patay na ang tatay mo at pinagbenta mo na yung bahay niyo doon. Nagtanong-tanong ako sa mga nakakakilala sa inyo. Nalaman ko na dito ka lumipat malapit sa baryo namin. Kaya hindi na ako nagsayang pa ng oras at lumapit na sa'yo. Wika ni B-Boy. Napatango na lamang si Baste. Ano bang kailangan kong gawin para matulungan ang asawa mo? Pero bago ang lahat, maaari bang ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyayari sa kanya? Nang sa ganun, alam ko ang gagawin ko. Tanong ni Baste. Nagsimula namang si B-Boy na ikwento ang mga kakaibang pangyayari sa asawa. Inaaswang yung asawa ko Malakas ang kutob kong yung pamilyang Santos ang may kagagawa ng lahat ng nangyayari sa asawa ko. Wika ni B-Boy.
Napakunot ang noo ni Baste. Teka, anong ibig mong sabihin? Paano mo nasabi na ang pamilyang yun na may kagagawa ng mga bagay na karanasan ng asawa mo? May problema ka ba? Muling tanong ni Baste. Napayuko na lamang si Biboy. Wala na itong pagpipilian kundi sabihin kay Baste ang tunay na dahilan kung bakit siya umalis at tumigil sa pagiging antingero. Sa totoo lamang, Baste, ang tunay na dahilan kung bakit ako umalis at tinigilan ng pagiging antingero dahil may napatay ako na isang aswang na hindi naman dapat mamatay at pakiramdam ko binabalikan na ako ng mapait kong nakaraan eh. Yun nga yung pamilyang Santos. Dahil napas lang ko ang bunso nilang anak pero hindi ko naman sinasadyang napatay ko ang batang yun eh. May kasalanan din naman siya. Muntikan na niyang kainin ng panganay kong anak noong nasa sinapupunan pa ng asawa ko eh. Dahil sa galit, napas lang ko kahit nagmamakaawa sa akin. Alam ko nga na lahat ay dapat binibigyan ng ikalawang pagkakataon pero nadala na ako ng emosyon ko at galit eh. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili kong patayin yung batang yun. Pero matagal ko nang pinagsisihan yun sa buong buhay ko. Ngayon na binabalikan nila ako, hindi ko alam kung saan ako lalapit kaya hinanap ko ang tatay mo. Hihingi sana ako ng tulong pero wala na pala siya eh. Kaya naisipan ko na sa'yo na lang lumapit. Mahabang paliwanag ni Biboy. Hindi naman akalain ni Baste na may kaibigan pala ang ama. Kung ganun, sige, tutulungan kita. May kasalanan din naman yung aswang na yun eh. Kaya tama lang ang ginawa mo para hindi na siya makapambiktima pa ng ibang tao. Tugon ni Baste. Laking tuwa naman ni Biboy dahil sa wakas ay meron na siyang malalapitan. Kaagad nagpunta si Baste sa tahanan ni Biboy. Gumawa ng ritual upang mapangalagaan ang asawa nito. Binigyan rin ito ng binata ng pangontra sa aswang upang hindi na magambala pa ng nilalang na nanggugulo. Labis naman ang pasasalamat ni Biboy sa tulong ni Baste. Matapos ang araw na yon ay nagpatuloy na si Baste sa panggagamot. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang niyang nakasalubong si Belen at umiba ang ihip ng hangin. Baste, may sasabihin sana ako sa iyo eh. Gusto kita at matagal kita noon pa man. Pero ang gaya ko, hindi karapat-dapat sa isang katulad mo na napakabuting tao eh. Wika ni Belen. Hinalikan niya sa pisngi ang binata at mabilis na umalis. Natulala na lamang si Baste sa ginawa at sinabi ni Belen. Hindi niya sukat akalain na ang babaeng matagal nang iniibig ay may pagtingin din pala sa kanya. Matapos ang araw na yon, palagi nang nagkikita ang dalawa at nakalimutan na ni Baste ang tungkulin. Mas lalong nahulog ang damdamin ng lalaki kay Belen. Belen, kailan mo ba ako sasagutin? Magsama na lang kaya tayong dalawa. Total, mahal naman natin ang isa't isa eh. Wika ni Baste. Habang nakatitig ng seryoso sa mga mata ng dalaga. Napangiti na lamang si Belen. Sige na nga, sasagutin na kita. Gusto ko rin naman na magsama tayong dalawa eh. Yung magkasama sa isang bahay at bubuo tayo ng sariling pamilya. Pero may isang bagay na ayaw ko sa'yo eh. Tugon ni Belen. Napakunot ang noo ni Baste. Anong ibig mong sabihin? Ano ba yung ayaw mo sa akin?
Sabihin mo lang at mabilis kong babaguhin ang bagay na yun eh. Lahat kaya kong gawin para sa'yo. Wika ni Baste. Tila nabulag na ito sa pag-ibig sa dalaga. Talaga? Gagawin mo ang lahat para sa akin? Kung ganun, talikuran mo ang pagiging manggagamot. Dahil ayoko mapalagay sa panganib ang magiging pamilya natin. Lalo na ang tatay ng aking magiging anak. Alam ko ang tungkulin ng isang manggagamot at kung gaano ito kadelikado. Kaya kung gusto mo talaga ako makasama, gagawin mo ang mga sinabi ko. Tugon ni Belen. Saglit namang natigilan si Baste. Naipangako niya sa ama na pananatilihin sa dugo nila ang pagiging isang manggagamot. Ngunit nag-aalinlangan si Baste dahil labis ang pagmamahal niya kay Belen. Kaya wala itong ibang pagpipilian kundi talikuran ang pagiging manggagamot na isa palang malaking maling desisyon. Nang talikuran ni Baste ang tungkulin, nagsama sila ni Belen at unti-unti niyang nakita ang tunay na ugali ng babae. Palagi itong nagagalit at sinasaktan si Baste. Ngunit gayon pa man, tiniis lahat ni Baste ang lahat ng pananakit at pangiinsultong ginagawa sa kanya ni Belen dahil sa sobrang pagmamahal. Hanggang sa isang araw, habang namamalengke ay nakasalubong ni Baste si Biboy. Walang sinayang na oras si Biboy. Tumingin ito sa lugar. Siniguradong walang tao sa paligid. Mabuti naman at nakita kita, Baste. Ano itong naririnig ko na magkasama na kayo ni Belen? Naihibang ka na ba? Marami pong babae dito sa mundo, bakit si Belen pa talaga ang nagustuhan mo? Wika ni Biboy. Nakagad namang pinagdaka ni Baste. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi kita maunawaan ah. Ano ba ang tinutukoy mo, Biboy? Nagmamahalan kami ni Belen eh. Bakit mo sinasabing pagsisisihan kung mahalin siya at nakasama? May mali ba, Biboy? Tugon ni Baste. Oo, Baste. Malaking kamalian na inibig mo si Belen. Dahil isa siyang aswang. Narinig kong tinalikuran mo ang tungkulin mo ng dahil sa kanya eh. Alam kong parte yun ng plano niya. Makinig ka sa akin, Baste. Alam kong hindi ka naniniwala sa akin dahil makikita naman yun sa mga mata mo. Pero gusto ko pa ding balaan ka. Habang maaga pa at iligtas mo ang sarili mo mula sa kapahamakan. Dahil ayaw kong pagsisihan mo ang pasya mo sa huli. Wika ni Biboy. Hindi kagad nakatugon si Baste. Naguguluhan pa rin ito sa sinabi ni Biboy. Kung aswang si Belen, bakit naman niya iibigin ang isang tulad ko? Manggagamot ako eh. Napaka-imposible naman yata ng sinasabi mo, B-boy. Tanong ni Baste. Inaasahan kong hindi ka maniniwala sa akin kaya wala na akong magagawa. Ikaw na lamang ang umalam ng sa ganun. Ikaw mismo ang makatukla sa sekreto ng babaeng pinakamamahal mo. Hindi mo alam na ang babaeng gusto at mahal mo, siya ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Umpisa pa lamang, may binigay na sa iyong babala eh. Kung mahal ka talaga niya, bakit kailangan na patigilin ka niya sa tungkulin mo? Gayong wala namang masama doon. Ayoko nang magsalita pa, Baste. Ang mahalaga, nabalaan na kita. Yan ang palagi mong tatandaan. Tugon ni Biboy. At kagad din itong umalis. Naiwan si Baste na tulala at tila wala sa sarili na mga oras na yon. Pakiramdam niya,
Nagsasabi ng totoo si Biboy ngunit nagtatalo ang isipan at puso. Hindi niya alam kung ano ang susundin na para bang mahihibang. Pagkauwi ng tahanan ay patuloy na gumagambala sa isipan ang mga sinabi ni Biboy sa kanya. Pero winaglit ni Baste ang mga sinabi ni Biboy. Hanggang sa isang gabi, habang mahimbing na natutulog ay nagising na lamang si Baste. Nakarinig ito ng kaluskos. Kaya mabilis itong tumayo at laking gulat niya nang makita si Belen. Nagpalit ito ng anyo sa mismong harapan. Mula sa anyong tao ay bigla itong naging isang malaking asong itim. Lumabas ito ng tahanan. Hindi makapaniwala si Baste sa mga nakita at pakiramdam niya. Nalinlang siya ng babaeng pinakamamahal. Matapos ang araw na yon, hindi na muling nagtiwala si Baste kay Belen. Ngunit hindi niya pinapahalata na alam na niya ang sikreto ng dalaga. Alam ni Baste na may binabalak na masama si Belen sa kanya. Kaya hinihintay niya ang araw na yon upang makaharap ang kampo ng mga aswang. Hanggang sa dumating na ang araw na hinihintay ni Baste. Habang kasagsagan ng malakas na ulan, nagpasya si Baste na bumalik sa tahanan upang kumuha ng mga gamit sa pakikipaglaban at hindi niya alam kung bakit niya naisip ang bagay na yon. Ngunit basta na lamang itong ginawa ng binata. Nang makauwi ay basang-basa ito dahil sa ulan. Wala pa si Belen. Kaya kagad na inayos ng binata ang mga gamit sa pakikipaglaban. Inilagay niya ito sa ilalim ng kama at ilang sandali matapos magbihis. Dumating na si Belen, dala ang mga pagkain. Mabuti naman at gising ka na pala, mahal. Sakto may dala akong pagkain. Galing kasi ako sa handaan at naisip kong dadalhan kita lalo na't baka hindi ka pa kumakain. Tara, sabay na tayo. Pag-aya ni Belen sa kanya. Ngunit sinabi ni Baste na kakatapos lamang niyang kumain. Hinayaan na lang niya na maunang kumain si Belen. Matapos kumain ang dalaga, agad din itong nakatulog. Habang si Basti naman ay nanatiling gising. Hanggang sa nagulat na lamang siya nang biglang tumayo si Belen sa kanilang higaan. Lumabas ito at ilang sandali ay narinig niya ang mga bulungan. Nanlaki ang mga mata ni Baste nang marinig niya ang sinabi ng isang lalaki na handa na ang kawa na paglulutuan ng katawan ni Baste. Narinig pa niya ang pagtawa ni Belen na tila isang demonyo. Gayunpaman, desidido si Baste na makatakas at matalo ang mga kampo ng kadiliman. Kaya nagtulog-tulugan lamang ito. Ilang sandali pa ay pumasok na sa kwarto si Belen. Bigla na lamang nitong itinarak ang matutulis na kuko kung saan nakahiga si Baste. Nagulat ang dalaga dahil ang tinamaan niya ay isang unan lamang. Nagulat ka ba na wala na ako sa higaan? Minahal kita ng totoo, Belen, pero bakit ganito ang sinukli mo sa akin? Simulat sa pool, wala akong ginawang masama sa'yo. Puro kabutihan lang, pero bakit? Bakit gusto mo akong patayin? Tanong ni Baste. Hindi na napigilan ng binatang mapaluha. Pakiramdam ni Baste na mga oras na yon, dinudurog ng pinong-pino ang puso. Dahil hindi niya sukat akalain na ang babaeng pinakamamahal niya ang siyang nais kumitil sa buhay. Ang malambing na mga mata ni Belen biglang napalitan ng galit.
Nang dahil sa tatay mo at kay Biboy, namatay ang mahal kong kapatid. Alam mo ba ang pakiramdam na isisi sa'yo ng pamilya mo ang mga nangyari? Hindi mo alam yun. Buong buhay kong ginawa ang lahat para lamang maipakita sa kanilang nagsisisi ako sa nangyari sa kapatid ko. Pero hindi pa rin naging sapat yun. Matatanggap lang ako ng pamilya ko sa oras na mapaslang ko ang taong pumaslang sa kapatid ko. Dahil wala na ang tatay mo. Ang buhay mo ang magiging kabayaran sa buhay ng kapatid ko. Tugon ni Belen. Puno ng galit ang mga mata nito. Mabilis na kumilos ang babae at sinubukan nitong sakalin si Baste. Ngunit mabilis na nakaiwas ang lalaki. Naiilaga nito ang bawat pag-atake ni Belen. Tinalikuran ko man ang tungkulin ko para sa'yo, pero hindi maaalis sa dugo ko ang pagiging manggagamot. Marunong ako sa pakikipaglaban at kaya kong pumaslang ng kahit sino. Kahit ikaw pa. Na babaeng kaisa-isa kong minahal. Masakit para sa akin sa ganitong paraan matatapos ang relasyon natin. Ginawa ko ang lahat para may ipadama sa'yo kung gaano kita kamahal, pero kinain ka na ng galit mo. Kaya wala na akong ibang magagawa kundi labanan ka. Wika ni Baste. Wala na itong nagawa kundi hampasin ng buntot page si Belen. Nakaiwas pa ang dalaga. Ngunit nadaplisan ito sa paa kaya napaupo ito. Nabulag man ako ng galit. Hindi ko nakasalanan yun. Ang may nagpadamo sa akin kung gaano kasakit ang maging mag-isa at isisi sa akin ang lahat ng kasalanan na hindi ko namang ginawa. Sa totoo lang, minahal naman talaga kita, Baste. Dahil ikaw lang ang nagpadama sa akin na importante ako sa buhay mo at sa mundong ito. Pero nagbago ang lahat nang bigyan mo ng proteksyon ng asawa ni Biboy. Kahit narinig mo pa ang tunay na dahilan kung bakit siya umalis sa tinalikuran ang pagiging isang antingero. Rinig na rinig ko ang sinabi mo na tama ang ginawa ni Biboy sa kapatid ko. Tumugos yun sa puso ko. Mahal na mahal ko ang kapatid ko. Kahit isinisisi pa sa akin ng mga magulang ko ang pagkamatay niya. Mula ng araw na yon, pinangako kong gagawin ko ang lahat para pahirapan ka at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mahal kong kapatid. Tugon ni Belen. Nag-umpisa na ang dalawa sa paglalaban. Kahit na babae si Belen, mas malakas ito kumpara kay Baste. Nagpatuloy ang paghampas ni Baste ng buntot page. Hanggang sa napuruhan niya si Belen. Nagmakaawa pa ito kay Baste at dahil mahal nga niya si Belen. Niyakap niya ito ngunit gamit ang matutulis na kuko. Itatarak na sana niya yon kay Baste. Mabuti na lamang ay dumating si Biboy. Kagad nitong sinaksak ang babae sa likuran kaya natigilan ito. Mabilis na kinuha ni Biboy ang kaibigan at nilayo kay Belen. Kitang-kita ni Baste ang unti-unting pagkamatay ng minamahal. Napaluhod ito at hindi matanggap ang mga nangyari. Gayunpaman, nanatili sa tabi niya si Biboy at hindi siya iniwan. Masakit man para kay Baste ang nangyari sa kanilang relasyon ng babaeng minamahal. Ngunit inisip na lamang niya na mas mabuti na ganun ang nangyari kesa marami pang madamay na ibang tao. Matapos mawala ng hininga ni Belen, inilagay ni Baste sa kama ang babae at kinumutan. Nilagyan niya pa ito ng bulaklak sa ibabaw tsaka umalis kasama si Biboy. Patawad kung napaslang ko ang babaeng pinakamamahal mo. Pero ginawa ko lamang yun para iligtas ka eh. Ayoko namang hayaan na mapahamak at malakas ang pakiramdam kong nasa panganib ka kaya kagad akong pumunta sa bahay niyo ni Belen. Nakasalubong ko pa nga yung ibang mga aswang eh. Kaya nagtago ako at nagmamadaling makapunta rito.
Mabuti na lang sakto yung dating ko. Munti ka na mapahamak ng dahil sa babaeng yun eh. Wika ni B-Boy. Napaiyak na lamang si Baste. Niyakap naman ito ni B-Boy at pinakalma. Matapos ang araw na yon, nabalitaan na lang nila Baste na umalis na ang pamilya ni Belen kasama ang bangkay nito sa baryong yon. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang tunay na nangyari kay Belen. Pati na rin ang pagkatao ng pamilya nito. Gayunpaman, nanatiling walang sinabi si Baste. Sa kasalukuyang taon, patuloy pa rin nanggagamot si Baste. Ngunit wala na ito sa baryo nila Belen. Nagpa siya itong bumalik na sa baryo nila ng ama. Ngunit magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin malilimutan ni Baste ang nangyari sa kanya. Nang muntikan siyang magkaroon ng asawa na isang aswang. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Sarge. Taong 1999. Talisay, Negros Occidental. Nang mga panahong ito, nagtatrabaho sa Maynila bilang isang manager ng resto bar si Sarge. Ipinanganak ito sa Negros. Ngunit lumaki at nakapagtapos ng pag-aaral sa Maynila. At simula nang magkaisip si Sarge, hindi na siya nakaapak pa muli sa kinalakihang probinsya. Hanggang sa nagkaroon siya ng pagkakataon para bumisita sa lugar ng kanyang kapanganakan. Ito ay nang bigyan siya ng bakasyon ng kanyang amo dahil sa pinakitang kasipagan sa trabaho. Nararapat lang sa'yo na magpahinga kahit sandali lang. Muntukin mo halos hindi ka na nagde-day off eh. Tsaka kung mag-day off ka man, nandun ka sa kusina nagluluto. Wika ng amo. Si Sarge ang isa sa pinakaunang tauhan ng rest bar na yon. Isa sa mga pioneer. Nagsimula ito bilang waiter hanggang sa nakita ng may-ari ang potensyal sa pagluluto. Wala naman po akong gagawin sa bahay, sir eh. Tsaka hindi din po ako gala kagaya ng iba. Para sa akin po, mas nare-relax po ang isipan ko pag naggigisa ako ng bawang at sibuyas eh. Biro ng binata. Sabay pasalamat sa amo. Hindi ba sinilang ka sa Negros? O sige, ganito na lang Sarge. Dahil ayaw mo namang magbakasyon, umuwi ka sa probinsya nyo at mag-research ka doon ng masasarap na lokal na putahe. Baka sakaling pumatok sa panlasa ng mga parokyano natin eh. Wika ni Sir Mio. Naisip ng binata na magandang ideya ang sinabi ng amo. Kaya hindi na ito nagdalawang isip na pumayag. Sige po boss, basta sagot niyo yung pamasahe ko ah. Ako na ang bahala sa sarili ko doon. Tugon ni Sarge. Pero alam niyang sagot ni Sir Mio ang lahat ng gastusin sa biyahe. Kinabukasan, maagang nag-ayos ng mga gamit ang binata. Dahil hapon pa ang biyahe papuntang Bacolod, pinili niyang sumakay ng barko dahil isa din sa mga pangarap niya ang makapagtrabaho sa isang cruise ship. Inabot ng mahigit 18 oras ang biyahe. Maganda naman ang panahon at walang masyadong alon kaya naging maayos naman ang pagdaong nila sa pier. Bago pa umalis ng Maynila,
Nagbili na siyang magpapasundo dahil sa hindi niya kabisado ang lugar. Pagkababa ng barko, sinalubong siya ng isang lalaking tinatayang nasa edad 40 pa lamang. Nagpakilala ito bilang Mateo. Maayong aga sa imo to. Ako nga pala si Mateo, bunsong kapatid ng tatay mo. Tara na at nag-aantay na ang sasakyan. Wika ng lalaki. Kaagad namang sumama si Sarge. Medyo nanibago ang binata dahil hindi niya maintindihan ang lengguwahe sa lugar. Mabuti na lang at nagtatagalog ang tiyuhin niyang si Mateo. Habang nasa biyahe, panay naman ang kwento ng tiyuhin. Alam mo bang dito ka pinanganak ng nanay mo? Diyan o, sa mismong hospital na yan. Wika nito habang tinuturo ang ospital. Napangiti si Sarge sa sinabi ng tiyuhin. Marami pang mga bagay na ikwinento ito sa kanya. Kahit nung naroon na sila sa mismong lugar. Hindi na malaya ni Sarge na naroon na sila sa bahay ng lolo at lola. Dito ka mamamalagi sa bahay ng lolo mo. Pasensya na at medyo luma na ang kagamitan dito. Lalo na sa kusina. Wala kaming frigidaire dito, iho. Kaya pasensya na kung walang malamig na tubig. Bibili na lang tayo ng yelo doon sa kabilang baryo. Wika ni Mateo. Natawa naman si Sarge sa sinabi ng tiyuhin. Dahil baka akala ng mga kamag-anak doon. Sanay sa marangyang buhay ang binata. Wag na po kayong mag-alala, tiyo. Sanay po ako sa ganitong kalagayan. Isa pa, hindi rin po ako umiinom ng malamig na tubig eh. Kaya ayos lang po kung walang ref. Tugon ni Sarge. Pagkatapos ayusin ang kagamitan ay pumunta siya sa kusina para kumain. Naroon ang lolo't lola. Kakagaling lang ng mga ito sa kanilang taniman ng mangga sa ibaba ng burol. Ben, tingnan mo't nandito ang apo mo. Seryo, ikaw na ba yan, apo? Aba, binatang binata ka na. Wika ni Aling Digna habang naglalakad papunta kay Sarge. Huwag naman po buong pangalan, lola. Kamusta na po kayo? Parang lalo kayong gumaganda. Tugon ni Sarge habang sinasalubong ng yakap ang matanda. Ang gwapo talaga ng apo ko. Alam mo nung huling kita ko sa'yo sa Maynila, hindi ka pa marunong magsuot ng shorts mo eh. Pero ngayon aba, tignan mo nga naman. Pusturang-pustura ka na. Hay nako, mamaya na tayo mag-usap at lalamig na ang pagkain. Wika ni Lolo Ben. Habang kumakain, hindi maiwasang magtanong ng dalawang matanda tungkol sa naging buhay ni Sarge sa Maynila. Nagkwento naman ang binata at maging siya ay naaliw din sa dalawang matanda. Matapos kumain ay nagpahinga lang sila sandali at inantay na bumaba ng kaunti ang araw upang makapunta sa taniman ng mangga. Namangha ang binata dahil napakalawak ng lupaing pagmamay-ari ng lolo't lola. Napakalawak pala ng taniman mo, Lolo. Bakit kaya hindi na lang asikasuhin ni tatay to? Tanong ni Sarge. Ewan ko nga ba sa tatay mo, Sarge? Kung tutuusin, kayang-kaya na ninyong mabuhay dito. Tignan mo naman ang biyaya ng lupaing ito, apo. Sa buong taon, hindi tayo nawawala ng ani. Kahit paunti-unti lang, nakakapag-angkat tayo sa ibang bayan. Minsan pa nga,
May mga dumadayo pang taga Maynila para kumuha ng mga mangga natin. Tugon ni Lolo Ben. Dagdag pa ng matanda. Hindi rin niya maipaliwanag ang nangyayari sa manggaan dahil hindi kagaya ng ibang puno ng mangga sa paligid. Isang beses sa isang taon lang kumamunga. Ngunit ang mga punong nasa sakop ng kanilang lupain halos hindi nawawalan ng bulaklak. Talaga pulo? Hindi po kaya may naninirahang engkanto dito kaya diwata? Biro ni Sarge. Biglang nanlaki ang mga mata ng matanda. Tinakpan ang bibig ng binata. Huwag kang maingay, apo. Baka may makarinig sa iyo at sabihing totoo ang narinig nila. Pero apo, alam mo sa palagay ko, tama ka eh. Halika, doon sa pinakadulo ng taniman. Medyo malayo-layo na yon. Pero may ipapakita ako sa iyo. Siguradong ikakagulat mo. Tugon ni Lolo Ben. Napuno ng kuryosidad ang isipan ni Sarge na mga sandaling iyon. Kaya hindi ito nagdalawang isip na sumunod sa matanda. Pagkarating sa gawing dulo ng taniman, itinuro ng matanda ang umbok ng lupa. Lumingon pa ito sa paligid kung may tao. Hinila si Sarge papunta sa isang malaking puno ng mangga para magtago. Bakit po tayo nagtatago, Lolo? Ano po bang meron? Tanong ng binata. Nagtataka ito sa kinikilos ng lolo. Tingnan mong mabuti ang umbok ng lupang yan, Sarge. Huwag mong alisin ang tingin mo. Tugon ni Lolo Ben. Nakatitig lamang si Sarge. Ngunit ilang minuto na ang nakalilipas. Wala pa ding nangyayari. Teka lo, nagsasayang lang tayo yata ng Hindi natuloy ng binata ang tanong dahil napansin niyang tila umangat ng bahagya ang umbok ng lupa. Nanlaki ang mga mata ni Sarge nang makita niyang tila humihinga ito. Nakita mo na ang sinasabi ko, apo. Matagal nang ganyan yan. Hindi alam ng mga tao ang tungkol dito. Maging ang lola mo. Kaya hanggat maaari, huwag mo sanang ipagsasabi sa iba. Wika ni Mang Ben. Dali-dali na silang umalis sa lugar dahil nakaramdam ng kilabot si Sarge. Hindi maalis sa isip ng binata ang mga nakita. Marami pa ding tanong sa isip niya kung paano nangyari yon. Pero hindi niya magawang sabihin ito sa iba dahil na din sa hiling ng lolo. Kinabukasan, maagang gumising ang binata para mag-ikot-ikot sa lugar. Naglakad ito sa paligid ng taniman ng mangga habang pinagmamasdan ang mga nakasabit na bunga sa puno. Hanggang sa hindi niya napansing nasa gawing dulo na siya ng taniman. Laking gulat ng binata dahil may narinig siyang ingay na tila hininga ng isang malaking nilalang. Dahan-dahan pa itong napalingon sa umbok ng lupa. Nakita niya ang malakas na pag-angat nito. At nang humupa ay kitang-kita ng binata ang paglabas ng usok mula sa maliit na butas. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa isang malaking puno ng mangga upang makapagtago. Napatakip ng bunganga ang binata. Nang makitang tumataas at bumababa ang umbok na tila bang may buhay ito at humihinga. Pinagmasdan niya lamang ito ng matagal at nang matamaan ng sikat ng araw. Huminto din ang paggalaw.
Dali-daling tumakbo ang binata pabalik sa tahanan at hinanap si Lolo Ben. Nang makasalubong ni Sarge ang lolo, hinila niya ito sa isang sulok. Siniguradong walang ibang makakarinig at nagsimulang magkwento sa mga nakita. Oo apo, totoo ang mga sinasabi mo. Minsan ko na ding nakita ang paglabas ng usok sa maliit na butas mula sa umbok. At total alam mo na din naman ang tungkol sa bagay na yon. Sasabihin ko na lang sa iyo ang mga nakita ko. Minsan, nakakakita ako ng itim na nilalang na nagpapaikot-ikot sa lugar. At kapag malapit na ako doon, nakakarinig naman ako ng halinghing ng kabayo. O di kaya mga tunog ng paang nagtatakbuhan. Wika ni Lolo Ben. Napatakip ng bunganga si Sarge. Hindi niya akalaing maririnig niya ang ganitong kwento sa mismong lolo. Sa radyo ko lang po narinig ang mga gantong kwento, lo. Pero ngayon, nangyayari sa mismong harapan ko. Teka, bakit hindi po natin ipasuri sa mga eksperto yung umbok ng lupa? May mga kilala akong nagtatrabaho sa ahensya ng gobyerno, lo eh. Pwede nila tayong tulungan. Wika ni Sarge. Nung una nagdalawang isip pa ang matanda. Pero kalaunan nakumbinsi din siya ng binata. Nung araw ding yon pumunta sa bayan si Sarge upang makitawag sa telepono. Kinausap nito ang kaibigang nagtatrabaho sa pamahalaan at sumang-ayon naman itong pumunta sa lugar. 2 araw lang ang nakalipas. Dumating ang pangkat na mga eksperto. May daladalang aparato ang mga ito. Kagad silang pumunta sa lugar at sinimulan ang pagsusuri. Naroon din si Lolo Ben at Sarge. Sana lang, huwag magalit ang mga nilalang na nakatira sa lugar na yan. Natatakot akong baka balikan nila tayo, apo. Wika ni Lolo Ben. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po nila sisirain ang lugar eh. Sinabihan ko po silang wag maghuhukay. Isa pa, mga makabagong teknolohiya ang gamit nila. Kaya hindi masisira ang kapaligiran. Tugon ni Sarge. Matapos masuri ng mga dalubhasa, kinausap nila ang binata. Ayon sa mga ito, ang lugar na yon ay singawan ng malapit na bulkan. Ngunit may isang bagay silang nakita na hindi maipaliwanag. Hindi na nagtanong pa si Sarge. Sa halip ay napatingin ito sa kanyang lolo. Sa isip-isip ng binata, totoong may mga naninirahan sa lugar na yon. Dahil ang nakita nila sa aparato, isang imahe ng isang kalahating tao at kalahating kabayo. Ano kaya sa palagay mo ito, Sarge? Parang kabayo na may paa ng tao eh. Tanong ng isa sa mga kaibigan ni Sarge. Ngunit hindi na sumagot ang binata. At sa halip, inaya na lang niya ang mga itong kumain sa tahanan. Mga kasama, tara doon na lang tayo sa bahay. Naganda ako na makakain natin. Wika ni Sarge. Dahil medyo nagugutom na din ang mga kaibigan, hindi na nagdalawang isip pa ang mga ito. Nakahinga ng maluwag si Sarge. Lalo na nang burahin ng kaibigan ang nakuhang imahe sa aparato. Matapos magmerienda, nagpaalam na din ang mga itong babalik na sa syudad. Saktong may proyekto silang ginagawa doon. Pag-alis ng mga ito ay kagad kinausap ni Sarge ang lolo. Lo, ang mabuti pa, lagyan natin ng bakod ng bahaging yun.
para walang ibang makapasok at hindi magambala ang mga nakatira. Wika ni Sarge. Sumang-ayon naman si Mang Ben. Kinabukasan, kaagad sinimulan ng pagbabakod sa lugar. Ngunit may pangyayari talagang hindi inaasahan na maglolo. Iba ang inisip ng mga tao sa ginawa nila. Inakala nilang may tinatago ang matanda sa lugar. Kaya pinasok nila ang bakod at hinukay ang umbok. Nagulat na lang kinabukasan si Lolo Ben nang makitang kalat-kalat ang paligid at may malalim na hukay sa gitna ng umbok. Habang nagmamasid sa paligid, bigla siyang nakarinig ng paghiyak. Inilibot ng matanda ang tingin ngunit wala siyang nakikitang ibang tao. Dali-dali itong umuwi at sinabi kay Sarge ang nangyari. Ngunit sa kasamaang palad, may pupuntahan ang binata ng araw na yon. Mamaya na lang po pagbalik ko, lo. May kailangan po ako puntahan eh. Ipaayos na lang po muna natin yung bakod. At wag po nating hayaan na may makalapit sa lugar. Delikado po kasi. Wika ng binata. Pinaayos ni Lolo Ben ang bakod sa lugar. Buong araw siyang nanatili doon para matiyak na walang ibang tao na makakapasok. Habang nakaupo, nakaamoy si Lolo Ben ng mabangong samyo ng bulaklak. Alam niyang hindi ito bulaklak ng mangga dahil malalaki ang bunga ng mga puno noon. Tumayo ang matanda at naglakad-lakad. Sa pagbabakasakaling makita niya ang pinagmumula ng mabangong amoy. Hanggang sa napansin niya ang isang batang nakaupo malapit sa hinukay na umbok. Nilapitan niya ito upang tanungin. Bata, anong ginagawa mo dito sa butas? Baka mahulog ka dyan. Halika doon sa lilim at may pagkain akong dala. Wika ni Lolo Ben. Kaagad namang sumama sa kanya ang bata. Inabutan niya ito ng makakain sa kamuling tinanong. Bata, anong pangalan mo? Tsaka anong ginagawa mo dito? Tumingin sa kanya ang bata at nagsalita. Inaabangan ko po kasi yung tatay ko. Sinira po kasi nila yung pinto ng bahay namin eh. Kinuha nila yung mga nilagay na palamuti ni nanay. Yun po ang hinahanap ngayon ng tatay ko eh. Tugon ng bata. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Ben. Napagtanto niyang ang umbok na yon. Ito ang tahanan ng mga engkanto. Nakita mo ba kung sino ang sumira ng bahay niyo? Muling tanong ng matanda. Ngunit umiling lamang ang bata at umiyak. Hindi ko po alam eh. Kasi naglalaro po ako sa labas nung mangyari ang lahat. Tugon ng bata. Napailing na lamang si Mang Ben at maya-maya pa. May lalaking dumaan at biglang hinila sa kamay ang bata. Hindi ba sinabi kong huwag kang aalis ng bahay? Ang tigas talaga ng ulo mo. Wika ng lalaki. Kaagad namang inawat ito ni Mang Ben. Pakiusap, huwag mo naman saktan ng bata. Binigyan ko lang naman siya ng pagkain eh. Wika ni Mang Ben. Biglang tinulak ng lalaki ang matanda at sinabing, Huwag kang makialam. Dahil sa inyo nasira ang tahanan namin at nawala ang iniingatan naming kayamanan. Kahit kailan talaga, sakim talaga kayong mga tao. muling wika ng lalaki. Matapos magsalita, hinatak nito ang bata at umalis.
Dali-dali na ding umuwi si Mang Ben at sakto naman. Parating na si Sarge. Kaagad kwinento ng matanda sa kanya ang nangyari. Ano po kaya yung pwede nating gawin, Lo? Tanong ni Sarge. Sa ngayon wala akong ideya. Pero sa ngayon, gawin na lang natin ang lahat para mapangalagaan ang lugar na yon. Tugon ni Lolo Ben. Simula ng araw na yon, palaging pinupuntahan na maglolo ang lugar. Hindi niya inakala na ang isang linggong bakasyon mapapahaba pa ng ilang araw. Tinulungan niya ang lolo na ayusin ang paligid at pinagbawalan din nila ang mga tauhan na pumunta sa bahaging iyon ng pataniman. Hanggang si Sarge na mismo ang nakakita ng sinasabing lalaki ni Lolo Ben. Nang minsang naglalakad siya sa manggahan, may nakita siya na isang lalaking hindi pamilyar sa kanya. Kaagad siyang lumapit upang matyagan ito. Nagtago si Sarge sa isang puno. Tinitignan kung ano ang ginagawa ng lalaki. Nakita niya na tila may hinahanap ito. Hanggang sa nagpasya na si Sarge na lapitan ang lalaki. Manong, may hinahanap po ba kayo? Kailangan niyo po ba ng tulong? Tanong ni Sarge. Biglang lumingon ang lalaki at napaatras ang binata. Dahil nakita niyang kakaiba ang itsura nito. Napagtanto ng binata na tikbalang ang kaharap niya ng mga sandaling yon. Nanigas ang katawan ni Sarge dahil sa takot. Pilit niyang hinahakbang ang paa paatras. Ngunit hindi niya ito maigalaw. Pakiusap, huwag ka matakot. Hindi ako masama. Hinahanap ko lang yung susi ng bahay namin. Nahulog lang siguro dito. Wika ng tikbalang. Biglang nawala ang takot ng binata. Nakahinga ng maluwag dahil sa sinabi ng nilalang. Sandali lang, huwag kang mataranta. Isipin mo kung saan ka dumaan kanina. Saan ka ba nanggaling? Tugon ni Sarge. Kaagad naman sinalaysay ng tikbalang ang lahat. Sige, ganito na lang. Magsimula muna tayo sa mismong harapan ng bahay mo. Yun ay kung may tiwala ka sa akin. Muling wika ni Sarge. Kaagad namang pumayag ang tikbalang. Nagulat ang binata dahil yung mismong umbok ng lupa. Ito ang pintuan ng tikbalang. Ito ang mismong pinto ng bahay ko. Hinanap ko na sa buong paligid, pero wala akong nakita. Ay nako, napakahina ako talaga pagdating sa mga maliliit na bagay. Tugon ng tikbalang. Natawa na lamang si Sarge. Napagtanto niyang katulad din pala ng mga tao ang mga engkanto. Hayaan mo, tutulungan kita. Tara, hanapin na natin yung susi mo. Muling wika ni Sarge. Buong araw silang nag-ikot sa buong taniman. Hanggang sa makakita si Sarge ng isang maliit na kumikinang na bagay. Dinampot niya ito at pinagmasdan. Kakaiba ang hugis ng bagay na yon. Kaya kagad niyang pinakita sa tikbalang ang bagay na yon. Napangiti naman ang tikbalang. Kinuha ito sa kanya. Nagtatalon pa ito at tumahalinghing sa sobrang saya. Ito nga ang susi ng bahay ko. Maraming salamat. Ngayon mabubuksan ko na ang bago naming pinto. Wika ng tikbalang. Laking gulat ni Sarge dahil bigla itong nawala.
Iniikot niya ang tingin pero wala na siyang nakita na iba pang tao. Medyo padilim na rin ang mga oras na yon, kaya nagpasya na ang binatang umuwi. Kinagabihan, habang nag-aayos ng mga gamit, may narinig siyang halinghing ng kabayo. Dali-daling dumungaw sa bintana si Sarge at nakita niya ang tikbalang na tinulungan. Kaagad pa siyang lumabas ng tahanan upang puntahan ito. Pasensya na't hindi ako nakapagpasalamat sa tulong mo. Kaya ito, tanggapin mo ito bilang pasasalamat. Nakita ni Sarge na kahawig ito ng susi ng tahanan ng tikbalang. Teka, ba't mo binibigay sa akin to? Susi to ng bahay mo ah. Tugon ng binata. Gamitin mo yan kung gusto mong dumalaw sa bahay ko. Anumang oras. Sige kaibigan, kailangan ko nang magpaalam. Wika ng tikbalang. Matapos magsalita ng nilalang, kaagad na din itong nawala. Kinabukasan, bumalik na ng Maynila si Sarge. Hindi niya nalimutan ang naging karanasan sa tikbalang. Maging yung binigay nito sa kanya ay buong pusong inalagaan. Matapos ang mga kaganapan, mas naging maswerte ang buhay ng pamilya ni Sarge. Mas lumago ang bunga ng mangga at gumaling siya sa pagluluto. At sa araw-araw palagi niyang nararamdaman na merong gumagabay sa kanya. At ang lahat ng ito ay nagsimula ng dahil sa humihingang lupa